post ni Kitty Duterte. Pahayag ito ni Senator Tito Soto. I hope this is a true statement, kasi ito nakapost lang diyan, Basahin ko ang pahayag ng Senate President. Senator Tito Soto, sinabing mga Duterte ang nagpadami ng mga sindikato sa gobyerno. Grabe, Ulitin ko, post ito ni Kitty Duterte. Is it really true na ganito ang pahayag ni Senator Tito Soto? Mga Duterte ang nagpadami ng mga sindikato sa gobyerno. Okay, tingnan natin. People who reacted. 70,000 ang nag-react. 46,000 ang tumatawa. Hindi sila naniniwala. 10,000 ang galit. 11,000 lang ang nag-like. So, percentage-wise, mga 80% galit or hindi naniniwala sa pahayag ng Senator. Okay, so, basa lang ako sa mga comments. Atik Villarin, Soto, mag non-time show ka na lang. Joy May, sabi niya, tuta to the highest level. Wilbur Perez, wait mo lang, pagbabalik nila, Tito Sen. Ang pagbabalik ng mga Duterte, marami na nababahala nito So yan, si Congresswoman Leila de Lima. Sabi niya, delikado. It's not good for our country pag makabalik ang mga Duterte. Sino pa? Mga political analyst, yung professor ng Okta Research, Ranjit Rai. Sabi niya, pag hindi nagkaisa ang mga anti-Duterte forces, makakabalik ang mga Duterte. Mananalo ang Duterte sa 2028. That's plain and simple. Sino pa? Professor Ronald Llamas, political analyst, Dilawan. Sinabi rin niya, we need to unite. If not, Duterte will come back. So, how can they unite? Problema na nila yan. Okay, so unity among the Dilawans, siguro pwede yan kasi sa ngayon marami ang mga aspiring candidates ng mga Dilawan. Risa Hontiveros, number 1, payag na. Pwede rin si BP Lini, ex-Vice President Leni Robredo. Nandyan si Bam Aquino. Sino pa bang mga Dilawan? Nandyan din si ex-Senator Trillanes. Sasabi, pinagdarasal na niya, pinag-isipan niya, baka kakandidato rin siyang presidente. So yun, unity among the Dilawans. And then, Marcos camp. Posible bang magkaisa ang Marcos at Dilawan sa 2028? Kasi sa ngayon, walang malakas na kandidato ng mga Marcos. Kahit sino, Martin Romualdez, I don't know kung makaka-recover pa ba siya until 2028 itong mga pinagdadaanan nilang issue ngayon. Tapos itong sino pa? Si General Torre. I don't know kung palagay ko wala na sa Marcos camp ito. More on Dilawan na si Torre. May post na nabasa ko
si Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, ang dami nang nag-resign, ang dami nang ipinalit. General Torre, kawawa, nasa Jedli pa rin. Ano yung Jedli? Ligid-ligid na, gilid-gilid lang pa. So kawawa, diba? Pinangakuan nila. Nabibigyan daw ng sandali tayo. Ayaw mag pinangakuan nila, nabibigyan ng posisyon. Sabihin nila sa tao kung mayroon pa ba, kasi sabi ni sa isang post may nabasa ko, naghihintay lang ako, sabi ni General Torre. I don't know kung may ibibigay pa ba, basta naghihintay. So far, I believe tapos na ang kanyang leave, nagbalik na siya, floating status. Palagay ko hindi siya magre-resign. Hihintayin niya 2027. Tagal pa nun. Tama ba? Yeah. Tagal pa. Kawawa naman itong acting PNP chief dahil hindi siya ma-promote na 4-star general. So tingin ko yung position na yan ay parang trap nila para ma-encourage nila si General Torre na mag-resign. Kaya lang baka natunugan din ni General Torre na trap lang yon, kaya ayaw niya na. So kakandidato ba si General Torre next election 2028? Palagay ko yes. Kakandidato yan. Pinaka-delist, pinakasiguradong mananalo siya, senador. Kasi don't get me wrong, hindi ako pabor kay General Torre. Masakit sa akin, hindi ko makalimutan yung ginawa niya kay Tatay Digong. Kaya lang, based from my analysis, opinion ko, yung mga dilawan at mga Marcos loyalist, kung pag-isahin mo yan, boboto kay General Torre, tingin ko mananalo yan na senador. Magkakandidato yan sa tingin ko. But for vice president or president, wala siyang pag-asa. Senador lang. Okay, so balik tayo sa isyu. Nagpadami ba talaga ang mga Duterte ng mga sindikato? I don't believe so. Opinion lang yan ni Senator Soto. Hindi ako naniniwala dyan. Okay. View ni Ted Filon at DG Chacha kay Senator Lacson na kung saan pinag-usapan nila yung pasabog ni Senator Amy na yung kapatid niya, Pangulo, ay gumagamit ng pulburon. Ako, dito, viral itong statement ni Senator Lacson na un-Pilipino, hindi daw yun gawain ng Pilipino. Yung ginawa ni Senator Amy, ng daming nagre-react, ang daming bumabatikos. May nabasa kong comments dito na yung pag-kidnap, pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC, maka-Pilipino ba yun? Mga ganong tanong. Okay, pakinggan natin. Mag-anak silang dalawa, no? Hindi naman din ako malapit kay Presidente Marcos. Ang masasabi ko lang, medyo napaka-un-Filipino. Kasi tayo, nakakasaksi tayo ng pag-aaway na magkakapatid, no? Pero yun, nakakonfine sa bahay. Kung hindi man, merong umatong sa siraan behind the back, pinapapalitan sa mga kaibigan. Pero yung magsalita ka sa harap ng 600 tao sa luneta, para sa akin, hindi ka tanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Hindi tayo ganyan mga Pilipino di ba tayo, maski pa paano, pagkakapamilya, mag-away man tayo, we keep it to ourselves. Yun lang aking masasabi. Senator Ping, sa karanasan niyo po sa politika, pag umaabot na sa ganitong punto, ano po sa tingin niyo ang possible motive nito? Politika, wala namang iba Kasi wala akong makita motibo Ba't mo sisiraan ang sarili mong kapatid sa harap ng daan-daang libong tao? Wala akong makitang ibang motibo. Magsabi ng katotohanan.
O, ang sinasabi po ng ilan, sinisiwalat lang daw ni Senator Amy ang katotohanan dahil gusto niyang isalba ang bayan. May mga ganun po komento. Ano yung reaction po? Ewan ko lang. Ayoko na mag-comment except na napaka-Filipino ng kanyang ginawa kagabi. Okay. So, isa-isahin natin komento ha. Una, yung hindi ako malapit sa Pangulo, sa tingin niya yon. Ang tanong, bakit palaging mga nababasa kong comments bakit spokesperson na ba ni PBBM si itong Lacson? Segunda Claire Castro na, kasi sa mga aligasyon ngayon laban sa Pangulo, una, yung pasabog ni Saldico, pangalawa, pasabog ni Senator Amy, siya talagang nagsasalita, nagdidepensa. I'm not defending the president, sabi niya nung unang video ni Saldico. Kaya lang ang dating sa nakakarami, including me, parang talagang dinidepensa niya ang Pangulo. So, hindi daw siya malapit so, yun ang unang punto. Yan, yung away magkakapatid. Kung ordinaryong pamilya sana, agree ako na bala na kayo. Kaya lang itong away ni Senator Amy at kapatid niya, itong Niringan, hindi yun ordinaryo. Buong bansa ang nakataya. The lives of 117 million Pilipinos nakataya kasi ang kapatid ni Senator Amy, Pangulo. At ang aligasyon, matagal ng aligasyon, ng kapatid niya gumagamit ng pulburon. Paano naman yan ang buhay ng millions of Filipinos na ang leader, para bang eroplano, nakasakay ka sa eroplano, ang piloto, nako, gumagamit ng ganun. Di ba nakakatakot? Okay, driver. Kasakay ka ng sakyanan, driver. Tapos, pag-alaman mo, ang driver, gumagamit pala ng ganun. Ano ka? Kalmante? Bababa na lang ako. Parang ganon. Hindi ordinaryo. Okay. Tapos sabi niya, hindi maka-Pilipino. Anyway, kanya-kanyang opinion lang niya yun. Okay? Opinion niya. Ang opinion ko naman is, believe ako kay Senator Amy at nagawa niya yun. Mahirap yung ginawa ni Senator Amy. Matagal na kasi itong aligasyon ito. At madami akong nababasang comments o nagsasalita na bakit ang Senator Amy, bakit hindi siya magsalita kung totoo ba yung aligasyon o hindi. Kasi nga, kapatid niya yon. Tapos siya ang gumawa ng paraan para mabuo yung unit team, nang dahil sa unit team, naging presidente yung kapatid niya. Kaya maraming mga DDS noon na galit kay Senator Amy. Kasalanan mo yan. Bakit tayo nagkaganito? Kaya, pakinggan ko, ang buo niyang speech is nagsisisi siya sa ginawa niya. Inaangkin niya yung kasalanan niya. Kasi kung hindi sana niya inireto si BBM kay Mayor Inday Sara, wala sanang unit team at walang ganitong kaguluhan ngayon. Kaya una, galit ako nung nagsasalita si Senator Amy. Galit ako Alam mo naman pala yung kapatid mo ganyan, bakit mo pa pinatakbo, bakit mo pa ganon. Ang may nabasa kong post, si Calio de Guzman, yung makakaliwa, ganon ang punto niya. Alam mo palang kapatid mo, bakit mo siya pinatakbo? Kalang yung galit ko kay Senator Amy, napalitan ng awa, paghanga, kasi nga inamin niya yung kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad sa sambayan ng Pilipino. At ako naman, pinatawad ko na lang siya. Punta tayo kay Tatay Digong. Kasalanan din, kasalanan ni Senator Amy. May pagkasalanan kung bakit
nandun si Tatay Digong sa ano. Kasi granting, Lenny ang presidente ngayon. Kasi walang nagkandidatong BBM. Lenny. Palagay ko, hindi mangyayari yan. Na Tatay Digong natin madadala sa Netherlands. Nanalo ang BBM dahil kay Senator Remy. At BBM group effort silang nagpakidnap. Kaya ngayon, naghirap ang ating Tatay Digong. Kaya ito, may comment akong nabasa dito ito, Jonabel Papas, sabi niya, napakaan Pilipino nyo. Sabi niya, si Digong nga pinatapon nyo sa ibang bansa nang di nalilitis dito sa Pilipinas, kayo ang napakaan Pilipino ninyo.